at may mga kilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala ngang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord, no? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. Anong sinasabi nitong pari na manyakol na to? So, ibig sabihin, okay lang yung mga ganyang gawain. Yung kakilala daw niya, nagtitinda ng drugs, kumikita lang ng 50 pesos. Tapos, pagka nakabenta ng 3 items, so kikita ng 150 pesos. So, okay lang daw yun kasi pang pamilya lang, hindi daw to pang drug addict. Nasa katinoan pa kaya yung utak ng pari na to? Ikaw, Father Flavio, naturingan kang pari, pero yung utak mo, walang kwenta, hindi ka makajus, di ba? Dapat sa inyo, makajus kayo. Yung mga salitang mabubuti ng Panginoon, yun yung pinapahayag nyo sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung mga ganyan. Pati yung sa drugs, ikukonsinti mo. Tapos sasama ka sa mga politician, magpapa-impeach kay VP Sara. Tapos kung ano mga kasinungaling ang ebidensya. Ultimo yung mga hinuhukay nyo doon sa sementeryo para gawing ebidensya ko, no? Dahil sa EJK. Oh, kalukuhan yan, Father. Diyos ko po, naturingan kang Father. Magpahayag ka ng salita ng Diyos. Hindi yung puro mga kagaguhan yung mga pinapahayag mo. Ano ba naman yan? Manyakol ka na, sinungaling ka pa. Tapos drug addict pa. Diyos ko po. Sabagay, ikaw mismo yung umamin, di ba? 15 years kang nag-drug addict. Baka naman hanggang ngayon pa kasi kinukonsinti mo yung mga ganyan. Diyos ko po. Tigilan mo na yun, Father. Masama yan. Ginagawa mo. Sino pang maniniwala sa inyo? Sa mga kasama nyo dyan nagpapa-impeach, ganyan yung mga records nyo. Tapos kayo pa yung may gano'n magpa-impeach sa BP Sara. Diyos ko po. Mga kupal.